Wala. Tama, that's right. Walang excitement. Parang pelikula lang, no? Siguro kung puro pakilig lang, nakakasawa din. Tama. Lalo kung ang teleserye, putol-putol, mahabang buwan yan. Mahilig pa naman ang tao ng teleserye. Gusto nila minsan, iba-iba, iba-ibang tagpo. May mga tagpo na nakakakilig, minsan naman nakakainis. May mga kontrabida na sa eksena. makilig yung paghanap. Kaya, so ito ay inihahalin tulad lang natin, in reality. Parang pelikula lang naman ang buhay natin. Sa totoong buhay, ito yung drama ng totoong buhay. Kaya, habang pinahintulutan tayo na magkaroon ng paglalakbay, journey natin, history na tinatawag. Iba't iba yung experience. Siguro kung pare-parehas ay pare-parehas lang yung character natin. Iba talaga. Kaya sa Tagalog variety. Yes. At the same time, alam ng Panginoon na bilang mga anak, bayad na lalaki sa isang sugat, o pinakamailan natin tawag natin Suicide Christ, many member body, Yes. ay iba-iba yung kaligayan. Tama. Iba-iba din yung katawagan, pero at iba-iba yung ginagampanan. Yes. Pero yan ay bumubuo ng isang araw. Yes, that's right. Kaya bago tayo lumako sa maganda rin yung mga quote na encouragement din minsan eh. Oo. Kaya magpapag din tayo na mag-inspire din sa bawat isa. Dahil kaya na nabanggit natin kasi grabe na yung kalagayan. Kung wala kang natatanaw, wala Tama. kang natatanaw ng mga bagay na positibo, lalo na yung aluwalatian. Yes. Kasi alam na ang lahat ng ito, i-consider it as a negative part. Pag napagtagumpayan natapos yung bahagi ng negatibo na dito sa atin, yung kabaliktaran lahat. Since alam natin na patungo tayo doon, ano pa man yung pinagdadaanan ay nagre-recharge tayo. Tama. Hindi tayo totally nag-drain. Nagbabawas din naman. Dahil Chargeable. Kaya nga napakainam na recognizing your day. Right. Kasi pag na-recognize mo yung day, pwedeng yung ibang tao hangang-hanga sa nakalipas, gawa ng Panginoon sa nakalipas, diba? Isipin mo, may mga tagpo na hinahi yung dagat. Tama. Very incredible, no? Imposible yan. Tapos, kumawa ng daong. Arka. Pinalutang within ilang buwan ba? Araw. Matagal din. Isipin mo, only 8 souls lang maligtas. Kaunti lang. Pag kini-question tayo regarding sa kalagayan natin, makikita natin na si Satan talaga ay nasa lahat na dako. Tama. Kaya, Tama. Kahit saan? ito ba tayo po yun? Kahit saan si Satan eh. When the trials get hard, yung pagsubok, remember, it's God sometimes trying to demonstrate His love to you. Tama. Yung ganitong halagayan, minsan hindi mabigyan ng atensyon yung mga positibong bagay, lalo mabigatin, dalahin, pasanin, pero naandun yung Panginoon. Tama. Yung
Catch, Pat, Well, Ruby. Mhm. Maraming may nakaabang talaga. Yung dadaanan, nakaprepare na yan. Mm. Nauna yung pagsubok. Pero mas nauna pa yung Daan. solusyon. May every problem, may solution. Every trial Mm. will make a way. Ta. Sarap na obtain ka ng Panginoon sa ganitong bagay. Tama. Di mo natin i-really express na minsan parang feeling natin bagsak tayo. Mm. Ganun talaga yung buhay. Mhm. Being a human being na bilang Tao. tao, Mm. isipin mo, si Jesus nung Ganun talaga public yan. crucifixion, Mm. pagpako sa kanya ay grabe rin yung paghihirap. Tama. O pwede lang hindi niya pagdaanan yun eh. Mm. Naandyan sa kanya yung lahat ng kakayanan, kapangyarihan. Pangyari. Pero kinakailangan Mm. dahil siya yung director. Tama. Kung ikaw yung director, tapos sisirain mo yung Programa. script, Mm. mali yun. Tama. Siyempre, yung director, ang gagawin niya ay yung nakakayon sa script. Mm. Siya din yung script writer, Lahat-lahat. siya yung director. At the same time, ang pinakamalinaw, naswak mo, hindi siya pa yung Gumanap. character. Tama. Main character. Mm. Kaya, hindi mo po pwedeng i-excuse Mm. yung mga bagay na sabihin natin na, hey, mahirap ba niya Oh. na magkakaroon na tayo ng mga alibis reasoning. Mm. Ang Panginoon ay sapat sa para niyang biyaya Tama. na talagang expected. Nakadesenyo ka na tama yung narinig natin ng overcome. Mm. Hindi madali na maging overcome dahil kung ikaw lang ang mag-overcome ng mga bagay na pinagdadaanan, hindi ito yung overcome niya. Mm. May isa na talagang overcome. Tama. Eh, hindi overcomers. Isa lang yung overcome. Isa lang. Ang Panginoon. Ibibigay natin lahat sa Panginoon. Napaka, minsan, ang yung hatak ng, sabi ko nga, yung devil, si Satan, Mm. present din sa mga gawain eh. Existence palagi yan number one dyan eh. listener. Maging sa mga ganito nga eh. Hindi mo alam. Matatag Wala din. man yung presensya niya, hindi mo makita. Minsan siguro, nandun siya sa created niyang dimension. Baka nasa live streaming din si Satan. Para malaman niya kung ano ba yung proclamation na ipoproklama natin. Yung mga bagay na testimony natin. Baka naman umaasa siya na kahit pa paano ay ma-mention siya na ay Siya yung kwa. siya ay may kapanalunan natin. Pero hindi po magiging defeated si Satan. Tama. Powerless Sa siya eh. umpisa pa lang, Mm. nung malaman natin kung paano pumasok yung mga strategy ni Satan o pandaraya, Mm. na-expose na siya. Sa paraan yun, expose na rin yung ending niya. Mm. That is why, kahit ano gagawin niya, kung minsan bilang tao parang naandun tayo sa part na desperation, Mm. ito ay para ma-feel natin yung demonstration ng pag-ibig ng Panginoon. Tama. Si Satan, yung desperation ni Satan, talagang being defeated, Mm. hindi niya alam yung gagawin. Desperado na. Taranta na eh. Wala na siyang kapag-apag-asa. Tama. Yun Hopeless. na lang yung kaya niyang gawin ay subukan pa Mm. na dayain yung hirang. Pero pasensya na siya dahil Hindi kaya. ang Panginoon ay hindi magpapabaya. Tama. Kaya sabi ko nga ulit together for good. Minsan parang nangyayari tayo pero sa kahinaan ng yun ay lumalakas tayo. Tama. Bago tayo magbalik natin ang isang sundalo parang gano'n eh. Tama. Nasusugatan, Mm. napapagod, lalo kapag nasa labanan. Mm. Pero yan ang nagbibigay sa kanya ng
yung experience ng yung nagdadala sa kanya sa tagumpay. Tama. Bakit? Yung character apart na Mm. halimbawa, it is not a victory. Ano yun? Kundi, it is a gift. Kaya, salamat tayo na ang biyaya ng Panginoon. Hindi mismo isang bagay lang na pansamantala. Kung hindi yung biyaya niya mismo, yung kanyang sarili, yung kaloob niya. So, sa gabi nito, at sabi mo nga, ang nakaraan, kausap mo kami natin. Siguro, marapapin natin, bigyan natin ng pagkakataon din ng mga darating na kung kailan matawag. Panahon at saka sabi ko ba dahil saan pasasaan ba at wala naman tayong ibang pagpipilian. Kung hindi, yung magpatuloy na nag-i-enjoy. Tama. Nandito na tayo kung Signs and Wonders. Marami na eh. Naandyan na lahat. Everything is already set in order. Tama. One thing na lang ang hinihintay, hindi yung mga tanda at mga sinyales, mga ganoon. Hindi yun yung hinihintay natin. Tama. Kundi sila yung naghihintay sa atin. Ano ba yung hinihintay ng mundo to end this history para magwakas yung kasaysayan ng world history nito? Ang tanging hinihintay na lamang ay yung mag-take off yung Tama. life. Rapturing of the bride. The only thing na hindi pa naganap. Tama. Kasi kapag naganap na yan, eh, Tapos na eh. ibubuhos Go home na eh. Going home. Kaya, before na yung bagay nang yan mangyari, benefit of doubt, and then parating maging gracious pa rin tayo. Tama. Dahil habang yung mercy seat sa pamamagitan ng bride of Christ, Narito pa eh. still, ang Panginoon ay patuloy pa rin. Yung habag pa rin. Kung ano yung bilid sa atin ng Panginoon ay mas maganda na minsan ay mag-pray para sa kalakasan ng bawat isa na mapag-usapan din natin at maging blessing tayo sa bawat isa. Sa gabing ito ay gusto kong sabayan niya ako sa pagbabasa ng scripture, very popular na familiar scripture sa Mark 10 verse 17 hanggang 23 ata. Patayin natin. Verse 17, and when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Sa Tagalog, at nung siya'y umalis na lumalakad, sa daan ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Verse 18, and Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Dito lang kung titignan natin, no? Alam naman ng Panginoon yung kanyang sarili. Tama. Kaya nahirap eh. Capital D yung dito, no? Oh. God. God. There is none but one, that is Good. God. God. Eh yung good pala, applicable lang yun. Sa iisa lang, capital B, no? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Na-recognize talaga nang kausap ni Jesus kung sino siya eh. Buti pa ito, yung mga tao minsan na so-called religious people, habulin ay kuwan ka pa, i-criticize ka pa. Tama. Sabihin ka pa, capital T na ba kayo? Ganun yung mga naman. Tanungin pa, sabihin pa sa iyo. Ibig yung sabihin, tama kayo at kami ang mali. Hindi, yung part natin,
Sa part natin, alam naman sabihin natin na mali tayo. Isa lang ang sasabihin natin, tama tayo. Tama. Yung mali, bahala na sila. Kung sa tingin nila, tama sila, tama din. Bahala sila. Hindi natin sila sasabihin kung tama o mali. Ang atin, ang mahalaga yung atin. Hindi natin po pwede sabihin mali tayo. We know who we are. Tama. Di rin natin sinabi mali sila. Oh. Pero ang law of contrast, kapag hindi kayo parehas, ganun lang kasimple yun. Simple logic na sa natural na kalagayan. Tama. Ang batas ng pagkakasalunga, pag hindi kayo parehas, dalawa lang yan. Either tama o Mali. mali. Yeah. Kung pili mong tama ka, yung Mali isa, hindi ka parehas. Bahala na siya, no? Ganun lang. Knows the commandments, do not commit adultery. Ito yung talagang parang doktor din ang nanireset may nagsisik ng medical advice spiritual na kalagayan. Spiritual advice. Kung paano magkakaroon ng walang hanggang buhay. Eternal life. At ito ngayon yung si Master. Niresetahan niya. Diyan reseta. Ito yung reseta muna. Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. Hello, nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Di, mga panumunang aralin pala ito. Ito yung unang advice, patikim muna. Tapos ito yung sagot, and he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. Ba't hindi? Dahil siguro itong mga bagay na ito, pag isa-isa mo, iba ka sumablay ka. Totoo kasi ikaw mismo yung nakakaalam sa sarili mo. Kung pwedeng makita ka, makilala ka ng tao na good as perfect, kaya pitapitagan, napaka sabihin natin na hindi makapasagpinggan, makabali ng lutong kamote. Ganun yung pagkakakilala, pero hindi pa rin pala yun. No, ikaw yung makakakilala sa sarili mo. Yung mga ganoon, parang pinaputing nicho. Sa labas. Sa labas. Maputi. Napakaputi. Sa loob pala. Pwede pang pakinisin. Sa loob pala mabaho. Kaya mahirap pala yung mga Panlabas na. paglinis-linis ng mga yan. Dapat pala talaga, hindi lang yung isipin mo yung soul, pag binalutan. Pwede mo pa rin yung soul, balutan din ng paputiin, no? Pero hindi mismo yung sa labas. Kung hindi, yung mismo cell, soul itself. Tama. Yung nasa loob. Sa loob. Kasi kung inihalin tulad sa nicho, then yung nasa loob, yung innermost pala, ay hindi na change. Mahirap. Mas okay. Pero yung sa loob parang Bulok pala. Bulukan. Bulok. Kailangan talagang completely Annihilated. Right. Kaya dito, don't always the commandment of God. Ito yung mga utos talaga, kautosan under the law. And then he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. Matindi rin yung pagpapalaki dito. Tama. Sunod lahat. Isipin mo, siguro hindi pa man ito tumadalo sa church. Hindi man nabautismuhan pa. Talagang kuha na siya mabuti Master yung na. pagpapalaki sa kanya. May mga ganun talaga mga kapatid. Isipin mo. Lalo kung panahon ka pa na nabuhay. Ngayon, subukan mo na mga bata ngayon. Tutusan mo. Anak, magugas nga. Sagutin ka rin, mamaya na, nag-GML ako.
na utusan. mamaya, Hindi na utusan. imbis na yung anak yung naguhugas, yung nag-uutos yung Nagugas na. ngayon, dito sa karakter na binabasa natin, isipin mo, childhood pa lang niya, matindi na yung buwan niya, manifestation niya. Ginampanan na niya eh. Yung personalidad niya talaga makikita mo, napaka-ayos nung pagpapalaki sa kanya ng kanyang magulang. Inanap na niya eh. Naganap niya. Then Jesus beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Matindi. Kulang pala. Then go thy way, sell whatsoever thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow. Isipin niyo naman kapatid. Kaya, yung mga bagay na mga goods na nabanggit natin, hindi natin ang gawing pansin. Yun, tama lahat. Tama. Pero hindi ibig sabihin nun, yung basis ng eternal life ay tuon, ibabase. Kaya sasabihin mo, minsan sasabihin mo na dapat anya, hindi lang basta-basta tayo ay isang Kristiyano sa world, kung hindi maging sa manifestation, nauna ng mga kapatid yung manifestation. Dahil kung manifestation, hindi trabaho talaga ng tao dapat yan. Tama. Ang tao na wala kang maipagmalaki sa Panginoon. Supply lahat eh. For all have sinned and come short. Bromance. And the only thing mga kapatid na magbibigay ng eternal life sa atin ay hindi yung mga bagay na yun. Dahil Good pag works ganun yung maging basihan natin, walang saysa yung ministry ng first and second Adam. Hindi rather ng first, yung second Adam na dumating, hindi yung first Adam. Tama. Na yung second Adam, siya yung nag-restore ng first. Tama. Nabitawan. Yung first Adam. Yes. That's right. Kaya magiging walang kapulutan. At hindi natin siya ma-glorify. Yes. Kaya po pwede natin sasabihin talaga na yung claiming natin sa sarili natin, inaangkin natin yun. Hindi po tayo. So, kahit ganoon yung kabuting tao, yung rich yung roller dito rich yung roller yung pinakantanya na quality niya. Tama. Hindi pa rin po siya. Sa sarili niya, alam niya. Paano naman siya magtatanong? At maghahanag ng gano'n. Kung alam niya na meron na siya. Tama. Alam niya, may kulang. May isang bagay na kulang. Tama. Pero nung Hindi siya ito sigurado na, pa. yung talagang siguro, baga sa gamot, antibiotic na yung Binigay, reseta na Kasi eh. yung muna siguro mga kwan pa lang yung hindi mga regulated siguro mga kwan pa lang. So, pwede yung tawag dito ay may mga generic pa kwan. Pag may mga generic pa kwan pa yan. Kaya hindi pa mga pang-proportion. So ngayon yung ito na yung i-reseta, isang bagay ang kulang. Diba? Sabi dito, at pag-ibig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa lupa. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Naku po. Matindi yung resita. Matindi yung resita. Pag-troubleshoot na nga ito. Ito na yung mga pang-eternal life na usapin. Delikado. Kaya mahirap talaga kapag pang-eternal life na ang usapin. Napakasimpleng bagay sa order ng Panginoon. Pero for those who are predestinated to be lost, yes. di ba, yung talagang reprobated na, Yes. unto destruction, Yes. ay hindi talaga Nagigib itong taong to, kung makikita nyo, maayos naman, Righteous eh. pero since wala talagang binhi, Tama.
kahit gusto talaga niya, naghahangad siya eh. Mm. Kaya, very accurate yung sabi ng Bible na it is not him that willeth, Mm. nor him that runneth. It Yes. is God that showeth mercy. Yes. So, kakahabagan ng Diyos talaga yung gusto niyang kahabagan, Yes. hindi yung naghahangad, tumatakbo, Mm. ano pa, kahit maglukasay ka talaga. Tama. Kaya grabe yung great disappointment in that day. Isipin mo, may mga tao na minsan nga, kung sino pa yung mga orday ng Panginoon, yung pa yung hindi mo makitaan kung ang guideline, ang pagbabasihan ay yung gawa ng tao. Tama. Bakit? Pagdating sa gaya na lang ng pastorship, ang issue yun sa iba. Tama. Speaking of pastorship, hindi man nga tayo dyan after. Bakit? Yun na kung ano yung kalagayan natin. Ito yung part na sabi nga, minsan ko ito narinig na, si Hieronimo yung tingin ng iba parang rebelde. Tama. Renegade, di ba? Renegade. Yun yung pagkakakilala kay Hieronimo. Pero si Hieronimo, hindi naman ganoon. Anong ginagawa ni Hieronimo? Ang ginagawa ni Hieronimo, pinaglalaban niya yung karapatan niya. Tama. Pinaglalaban ni Hieronimo kung anong tama. Yung rights. Sa What atin, is right? there is no way para i-compromise yung bagay na alam natin na Tama. yung magbibigay sa atin ng Buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. That's right. Ito yung magsisettle sa atin. Confrontation dito sa eternal life. Between life and death yan eh. Dito magkakaroon ng showdown. For those non-sin, there is nothing to be given. That's right. Kahit ano. Anyway, yung pinakang subject na gusto ko natin ibahagi sa gabi nito, nakalimutan mo na. Tabi na, investment mo na. Investment eh. Kasi dito, yung part na ito, pag sinabi yun siya ng Lord, maraming beses na nagagamit ito. Depende sa one. Pero dito, yung rich young, hindi na ruler muna, investor. Investor. Gusto niya mag-invest. Pero yung investment na, di ba nabasa natin dito sa part na ito, yung last part, ibigay mo sa lupa at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Di, Challenge yun eh. Challenge. Nakatagpo siya ngayon ng agent. Di ba? Ang investment, mga policy ng mga gano'n. May agent eh. Let's say, pag ikaw ay isang ahente ng insurance company, inire-represent mo yung company. Tama. Dala mo yung pangalan ng company. Kung ano yung company, yun yung identification mo bilang agent nun. Agent. Kaya tayo being, kung ano yung nire-represent natin, we came from above, and we came from God, We go back. we go back to God, Yes. and we are representing God. Tama. Nire-represent natin ang Panginoon. Tama. We are holder of eternal life. Eternal life. At ang eternal life ng yun, there is na only one form of eternal life. Tama. God alone. Yes. Diyos lamang. So tayo yung holder nun. Tama. Tayo ngayon ay may ginagawa din na tayo bilang parang sabihin natin agent din. Tama. Ano yung policy? Ano yung ino-offer natin na produkto? Ang produkto natin eternal life. Yes. Eternal assurance. Si Jesus ngayon, nung na-met, nagkaroon ng confrontation, ayaw niya yung policy eh. Napakasimple lang yung policy. Siya, si Jesus yung may hawak ng policy. That's Ano right. yung policy? Ganito. Ibenta mo yung mga ari-ari at kapalit ng walang hanggang buhay. Bakit? Pag binenta mo yung tulong mo sa iba, susunod ka sa Panginoon, walang magiging Adlang. walang magiging
kung ano pa mang kahati. Mm. Yung iba nga, yun, gusto kong sumunod pero may patay sa bahay. Yung legal, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong alalahanin yung patay. Bahala na yung kapwa niyo patay. Palibig. Maglilibing sa... Isipin mo gano'n yung patay Kapwa na niya yung patay. vida. Eh, mas lalo yung buhay. Huwag na natin alalahanin yung mga buhay. Dahil ang buhay, may kakayanan yan na habang naandito pa, mayroon pang assurance, eternal assurance, na andito pa eh. Ang the only thing na magkakaroon ka ng eternal assurance, kaysa pamamagitan ng eternal assurance na folder. Tama. May Sino hawak. ngayon yun? May hawak. Iba yung bride of Christ. Yes. The way you treat the atonement, that will determine your eternal destination. Destination. Right. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi kung paano si Jesus trinato in his day. Ito, si Richard Muller. Ayaw na sanang pansinin eh. Iiwasan. Inarang pa siguro, no? Lord! Oh, Master! Good Master! Bakit? Binigyan ng pagkakataon. Eh, Chance. nilaglag niya yung pagkakataon. Very... Because of, ano, hindi Position. naman dahil may iba siyang alalahanin. Dahil wala talagang binigyan ng mga tao. Tama. Kaya minsan, ayaw mo nang pansinin dahil hindi ako nag-i-invite. Pero ito yung nakikita ko. Yung mga tao na pilit na ayaw mo nang pansinin. Nagpapapansin ba sa iyo? Mahirap pansinin. Bakit? Baka dumating na ito yung confrontation na. Last confrontation sa bagay na magdi-determine ng destination ng bawat isa. Kasi mahirap eh. Ito yung mahirap sa atin. May tao na gusto mong iligtas, eh tinanggi ka. Kaya ano ba, di ba yung pardon? Malinaw, no? Pag sinabing pardon, hindi porke pardon nyo, bigay mo sa isang tao, eh ayaw man tanggapin. Tanggapin. I-pardon, ay hindi magiging isang pardon, unless Unless. ito ay tanggapin Tama. bilang isang pardon. Yeah. Unless it be received. Di ba? Tama. Nakukuha yung pinakang-simpleng paliwanag. Kung tinanggap yung pardon, di malaya. Raya. Pero may tao na binibigyan, pinapalaya mo na. Maging malaya ka na. O, halimbawa, nahatulan, di ba yung kwento ni Brother Branham? May isang preso Preso. Nahabulan. ng kamatayan. Tama. Eh, si Presidente ngayon, may karapatan niya. Traditional yan, di ba? Kung paano man yan ini-execute. Pero sabihin natin ganito, yearly, binibigyan ng chance yung Presidente na magpalaya. Yes. May kahit anumang kaso, yung mabibigat na krimen na nakumit ng isang sabihin natin preso, ganoon, Isang tao. isang tao, di nasa kamay niya. Pero nasa kamay niya as long as hindi pa niya binibigay. Tama. Pero kapag binigay niya, wala na sa kamay niya. Wala na. Halimbawa, tradition liwa, binigay ngayon kay sabihin natin kung kanino man, bago dumating yung execution ng kanyang hatol, kung pwede niyang tanggapin Tama. para maging malaya siya. It's either to accept or Reject. to reject. Tama. Dalawa lang. Hindi po pwedeng gumit na eh. Walang in Sasabihin between. mo, wag na dahil akin na yan. Walang ganoon. Personal kwan ito, dealing. Individual affair. Tama. Pumapasok ito. Tama. No? Kaya Accept or pagdating reject sa lang. ganyan, pag tinanggap mo, Mm. you are already saved. Save na. Naligtas ka na. Sa nag-aambang kapahamakan. Mm. Pero dahil hindi tinanggap, ayon sa kwento doon, nung isang nakatulan, nakakumit siguro ng mabigat Sentensya. o na sentensya ng kamatayan, Mm. eh itinuloy pa rin yung execution. Tama. Hatol, bakit hindi niya tinanggap Tinanggap. yung Pardon. hatol sa kanya? Tama. Yun yung
Sequence din sa kanya. Yes, yung paraan. Ganun din dito. So, yung pag-i-invest, habang naandito tayo, kung pwede pa mag-invest. Tama. Invest kasi isang bagay. Ano yung investment? Sinabing is investment, namumuhunan ka, yung pamumuhunan mo mga kapatid, pag-i-invest mo. Una, hindi ka mag-i-invest na wala kang kasiguruhan, wala kang Tama. katiyakan. That may assurance Ang ka. isang good businessman, bago yan magbitaw ng puhunan, mag-i-invest sa isang Dapat. negosyo, grabing back-checking muna yun. I-check muna. BI, ipabalidate niya. May validation. Bago niya i-invest yung kanyang kayamanan, kung halimbawa. Bakit? Sigurado ka. Pag nagkamali siya ng Well, kumpanya na pinag-investan, Bangkarote. lalagay sa alanganin yung kanyang Mababangkrap. Kaya nga, napaka importante na dito sa kalagayan natin, gumagawa tayo ng investment. At least, alam natin kung sino yung mga tao na dapat maging kasama natin. Tama. Dito sa investment natin dito. Tama. Bakit? Paano ka mag-i-invest sa mga tao na hindi mo man kaparehas? I-claim mo ngayon pa. Business Magulo. partner ko to. Magulo. No, business partner ko to. May investment kami na jointly magkasosyo kami. Pero, ito yung policy niya. Iba naman yung policy ko. Ano yun? Linisin siya. Ako naman thinking. Kung pwede bang ganoon? Pwede magsama. Mag-work ba yung negosyo? Hindi yan. Mag-work ba? Magkakaroon ba ng pagtatagumpay yung investment na yun? Hindi na. Mag-work. Kaya, Work. depende ang totoong mahusay yung mabuting negosyante. Siyente. Yun yung gagawin muna. Sisigurado nyo muna yung tao. Tama. How can to work together? Let's be agree. Tell Tama. me who your friends are and I will tell you who you are. Tama. Mahirap mag-judge pero hindi mo na kailangan sabihin. Tama. I-identify ng kung sino man ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Kasama. bunga. Sa kasama. Yes. So, sabi dito, kaya lahat ng bagay mawala na. Kabaliktaran mo sa at hindi talaga yung radar ni Satan eh. Kung sinabi ni Brother Alvin na regardless kung ano mangyari dahil priority ko yung gawain ng Panginoon. Si Satan naman talaga na andun din siguro. Grabe. Monitor ka ni Satan, brother. Sige, yan ang gusto mo. Parang genie rin si Satan, Sige, dahil mga bagay na natural hawak ko naman, kung anong hinahangad mo, ibibigay ko sa iyo. Granted. Yung research mo naman, balik mo, okay na. Granted. Wala na. Nalis na niya. Granted. Si Hum. Nakita si Hum. Yeah, granted. Grabe yung tiwala ng Panginoong Rehobed. Dahil alam ni ang Panginoon na kung ano si Hum. Kaya hindi magpapalit niyo yung mga bagay na pagkakakilala mo sa Creator. Kapalit mo kung ano mo na ibinigay lang sa kanya ng Creator. Kaya yung pagiging firm natin, paniniwala, yan naman yung mga natural ng bagay na yan. Nakinig mo sa ito na punit lang yan. Yung nagbigay sa atin talaga niyan, hindi mo siya. Tama. Pero gagawin yung kaparaanan, diba? Ano sabi ni Satan kay sa panahon ni Job? Yan. Bakit matapat? Dahil pinagpapala mo. Tama. Subukan lang anya natin tanggalin yung mga bagay na Pagpapala.
pagpapala sa tao yan, makita natin, Inalaw eh. the, the cloudy skies and storms of life is not a sign of God's disapproval. Neither vice versa. Minsan ganun talaga yung buhay. Habang dito, may struggle. Tama. Pero sa kabila ng pag-i-struggle natin, nagre-rejoice naman tayo. Tama. May napapagtagumpayan din tayo. Kaya, sabi dito, no, but if you are going to invest in something that you wanted to be sure, you find some good, reliable firm that has been proven that it will pay off right. Now that's a good, sound investment. After you've tested the firm, you know its backgrounds, talk with somebody who has done business with this firm, and hear the testimony of everyone, it's 100%. Ibig sabihin yung back-checking ganun talaga na kinakailangan muna na maging 100%. Na maging okay talaga. Kapag hindi okay, di magiging successful yung one mo, anong gagawin mo? Iko-compromise mo yung bagay na i-invest mo. Mahirap. Hindi po pwede. Kaya nga, hindi tayo nagpipresyong. Alam natin na ito eternal life, alam natin yung policy. Yes. Hindi kailangan yung policy yung magpipili sa tao. Parang nag-share tayo nito yung eternal assurance, and then yung sinishare natin kahit ayaw gumaganon-ganon, ipipix natin yung pwede na to para sabihin na rapture ka rin. Diba? Okay, kahit hindi fit sa policy, Hindi pwede. rapture ka rin. Meron kang assurance na. Grabe. Hindi pwede mga kapatid. Dapat, yung magiging kliyente o tatanggap nung ganung eternal assurance, siya yung pipit doon sa eternal assurance policy. Tama. Hindi po pwedeng mag-a-adjust yung holder or yung mismo yung policy na. Tama. They're always right on the dot. With their dividends, there is a great resource capital behind the company is not going broke, and that's a good sound investment. And now, all through life, people has been taught that. Another thing mga kapatid, pag may investment, may dividends yan. Ganun. Tignan mo, balikan natin si Job. Sabi yung investment ni Job. Sinacrifice niya yung buhay ng kanyang pamilya, mga anak niya na wala. Ano pa, yung pinaka-hard pa doon, yung mismo sarili niya nakita niya na kulang na lang, bumalik na siya sa kwan. Bagsak si Job. Halos ubugin. Pero ang kagandahan doon, nakapag-invest siya ng mabuti. Tama. Kaya yung investment niya, yung dividends ngayon sa kanya, kung bumalik, nakita mo, doble-triple. Masigit pa eh. Sa dati. Ngayon, ganun din tayo. Sigit pa Dahil sa dati. yung investment natin, nakapag-invest tayo ng tama, eksakto talaga, anong naging dividends natin, whom you ever love, and the ever love, Would be there. will be there. Tama. Napakagandang dividends pakinggan, oh. Nakatumbok ka ng magandang assurance. Baka naman kasi gumanong-ganon ka pa na, Lord, sila ba ay hindi na naando na yan, package na yan sa tinanggap mong nasa policy yan. Nag-invest Cover ka na. ng policy. Kung ba sa insurance, kasabay sa kwan mo. Kapag naandun, beneficiary, benefits lahat, package na yan. Mga benefits, ito nga niya. Kaya, narinig ko yung patutuon nyo, di ba? Anong patutuo? Di ba? Yung mga beneficial.
sasablay na sa petsa. Pero nahabol pa. Nahabol pa. Nagamit pa. Kung hindi nagamit yun, baka lutang din yung isip. Saan Sabi ka ko nga, makukuha nun? Wala kang... may git 40. Oo. Kung hindi mako-cover ng benefit na yun, Sabi ko, fresh ko. pero praise be to God dahil Biyaya ng Diyos unchangeable talaga. God working in unexpected way. Tama. The only thing na magiging unexpectable way yun, kung siguro hindi ka pinaramdam ng mga ganon, wala unexpectable way. Nga na. Pero naandun yung word na unchangeable God. Tama. His nature, kung ano siya, hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya, nangihina yung panlabas, yung panloob, lumalakas. Tama. Subject ito para mamatay. Pero, hindi ito hahayaan na manantiling ganoon. Ibabangon ito. Yes. Kaya yung mga tawag dito, mga tao na talagang hindi maniniwala, hindi mo po pwedeng pag-aksayahan o pera ng eternal assurance. Huwag mong pilitin. Dahil may mga tao na nakalaan para dyan. Tama. Na kapag sila yung mga nakatagpo mo, i-embrace nila yung one yan. Tama. Hindi mo kailangan ipilit. Ano pa? Sabi dito, go back in Galatians 4 chapter and pick it up there. Yung ceremony ito ng adoption. He had the ceremony of the adoption facing that son, and then after he seen that son was going to go, he's going to keep the promise. Yung part kasi natin, may mga proseso din yan. At dumadating tayo sa time na minomold, no? Hanggang dumating sa time na naandun ka mismo sa appointed time na ikaw ay i-represent mo na kung ano yung kapag hindi pa time ng iyon, baka sabihin, sige nga. Ang Diyos ka, hatiin mo yung dagat. Hindi tayo. Gaya ng paulit-ulit natin, huwag natin i-impersonate yung mga bagay na hindi naaayon sa ating panahon. Ang usapan ngayon na gagampanan ng bride ay hindi ganoon. Pag ginawa mo yun, Supernatural. impersonator ka. Si Jesus, nung kanyang kuwan, kahit siguro kaya, Hindi niya ginawa kahit naman may authority. Pag sinabi mo may authority, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt to your heart. Tama. Hindi yun biro, hindi rin yun pampalubag loob. Kung hindi, that's it, the Lord yun. Tama. Kung pwede mong gawin, pero hindi man applicable, bakit mo gagawin? Tama. Ang bawat bagay na nangyayari ay dapat naaayon sa programa. Tama. Sa script, babalik ulit tayo doon sa kung ano yung created ng scriptwriter, director, and then may pattern. Kung hindi, kahit gustuhin mo natin magpakitang gilas, akuha niya, ano si Brother Banner, hinaway. Na andito sa akin yung capacity. Di ba? Pwede na ako pumunta doon sa kwan. Pero EJ. Sa Israel. Paniniwalaan ako nila. Sa insiger sila Pinagbawalan siya. Pero ano sabihin, huwag kang pumunta dyan. Pinigilan siya. Di pa Hindi panahon. yan lugar. It is not yet the time. Tama. It is not your place. Tama. Di, dapat ganoon. Di pa napapanahon. Di para sa kanya. Kaya, yung mga tao na carnal, only thing na makikita nila is mga bagay na negative. Yung positive, hindi nila makikita yun Tingnan mo, subukan mo gumawa ng mabuti. Sabi nga, if I do not the works of my Father, believe me not. Tama. Search the scripture. Yan, magte-testify. Lahat yan nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan, Pero tama. bakit hindi pa rin siya ma-recognize?
Eh kung nagtitestify naman yung mga bata, yung perfect interpretation nung identification ni Jesus during that day, kung ano yung sinabi ni Isaiah lahat, nangyari sa kanya pero pinaniwalaan ba? Ganon din mga Hindi kapatid. nakilala. Yung kanyang kabiyak. Tama. Dito, yung after yung sana, and then after his son, that son was going to do, he's going to keep the promise. Nobody's going to keep him from it. He's just like his daddy. He's going to stay right with it. Cut and let the chiefs fall wherever they want to. He falls no punches, and he can say, I can put trust in that boy. Yung pinaka-kinutuloy dito, yung tungkol sa adoption. Raising ng ministry, ng sonship. So he performs adoption, and what does he do? After he's performed the adoption, that child is placed son. Then in the Father's kingdom, and has equal rights to it. Kapag ito ay ipinis na, this is my beloved son, to whom I'm pleased to dwell. Anong kasunod yun? Kapag nagkaroon na ng naandyan sa iyo yung primo-primo na son, naandyan sa iyo yung eternal one, and then the next, this is my beloved son. Yes. Hear ye him. Hindi na yung espiritu. Babalik mo pa yung authority sa espiritu. Wala na. This is my beloved bride. To whom Representante. I'm pleased To dwell. to dwell. Hear ye him pa. Si my bride na kasi she is him. There is no longer twain, But one. but one. Wala kang makikita sa kanya kung hindi same manifestation ng kanyang Ginagawa. bride, ay ng bridegroom. Yes. So paano? Kung equal ngayon sila sa kingdom. Yes. Anong sabi dito? Ganon yung kalagayan. O equal rights to it. In other words, if they wrote a check, kung halimbawa, may check, pinirmahan niya yung check kung ilang kantidad man yan, anong sabi dito? Otherwise, if they wrote a check, his name is just good as on the check or as his daddy was. Then he is adopted or placed. Yun yung matindi. Kung pinirmahan niya, parang yung pumirma din, yung tatay niya. Tama. Bakit? Dineclared na siya na naandyan na ako sa pamamagitan niya. Hindi pa ba sapat yung sinabi ng scripture na I knew, you and I, diba? Una, and at that day you will know that I am my Father. My Father is in me. Hindi yung dalawa. Yung una yun Tama. Hindi sila dalawa. I and my Father is in me. I and you and Me. I. Tama. Naging kumpleto yung isang buong katawan. Father, Yan, Son, 14 and Spirit. Yun yung mystery na hindi makikita talaga ng mga tao lang. Yan, 14 yan Hindi rin yun makikita ng mga earthly bound. Yes. Only those heavenly 14, 16. bound. Mga heavenly beings din. Sila lang. Kaya, yung mga ganyan mga kapatid, yun na lang yung magbibigay ng alakasan sa buhay. Dahil, kung hindi mo man na-recognize na hindi ikaw, yun talagang time will come, madadala ka. At praise be to God, yung glory, ibinabalik natin sa Panginoon. Yes. Pero yung Panginoon, yung kanyang sarili, inilalagay niya sa buhay. Tama. I will pour out my spirit Yes. sa lahat ng sons and daughters of God. Which is Yes. the kind of blessing is not. So God bless you all. Yes. Praise the Lord.